Tanghali na naman. Alas 8 na. Ayun. Abay magpatakbo yung mga motor. 7:55 na mga kapatid. Tingnan nyo yung init. Diba? Okay lang kung titingnan sa cellphone. Cellphone ang gamitin doon sa init. Imagine niyo mga kapatid yung distansya ng init dun sa bundok. Dito sa lugar namin matagal sumikat ang araw. Mag-alas 8 na ganyan palang kataas. Diba? Natatakpan kami ng bundok sa silangan, natatakpan. Yan nga, lagi natin pinapakita sa inyo yung palibot ng lugar namin. Para kaming nasa loob ng banyera. Nakalubog itong lugar na ito mga kapatid. Diba? Ikot-ikot. Bihira yung ganitong lugar. Ano kaya yun? Parang may yung kwan mga kapatid, sound system dun sa kasalan. May kasal kasi dito mamaya. Kala ko may kuryente ng nasusunog sa gawin dun mga kapatid. Tinitesting nila yung nila sound system. Ay nako, tanghali na. Hindi pa kami nag-aalmusal mga kapatid. Ayan. Ito nga, nakakawalan ng gana yung kumain pagka ganito yung panahon. Malinsangan. Hindi ka gaganahan kumain. Kailangan palaging may malamig na tubig na sumusupply sa katawan para medyo ganahan kumain. Ito yung mga aso. Aga-aga init na rin. Okay. Tingnan nga natin kung ano yung ating pwedeng kainin. Ano ka? Oy. Ayan. Yung masipag na ulam. Ayun. Masipag na ulam. Masipag dahil pabalik-balik Pangpasipag na ulam, pabalik-balik. Pag inulam mo yung pabalik-balik, isipag ka rin mga kapatid. Wala tayong wala tayong ang tawag dyan, magandang impormasyon. Ito lang mga view. Kapatid, mga view lang yung may papakita namin sa inyo. Ayan. At sa mga sanay na palaging nanonood sa mga vlog ko, memorize nyo na itong lugar na ito mga kapatid. Diba? Ayan.
paikot-ikot. Oh, mga sasakyan na ano, mga hindi kumikilos. Ayun mga kapatid, mga nakatambay na sasakyan, tinatamad lumabas dahil gutom. Mga kapatid, yung mga sasakyan namin tinatamad lumabas gutom dahil mahal yung pagkain nila. Ayan o. Ayan. Gutom yung mga yan, mahal yung pagkain. Nagtitipid. Ay nako. Magastos ngayon mga kapatid sa tsinelas. Madaling magasgas. Dahil ang karamihan nga nagsipaglakad. Naglalakad na lang dahil mahal nga yung ano. Mahal yung gasolina. Karamihan yung may mga pangbili ng gasolina. Sa ano na lang. Mga single motor na lang at mga kulong-kulong ang ginagamit mga kapatid. Hindi kagaya noong medyo kayang-kaya pa ng bulsa yung gasolina at krudong bilihin pabalik-balik yung mga ano, mga service, mga 4 wheels na yan mga kapatid. Masisipag na labas-pasok sa kalsada kung saan-saan nakakarating. Mga kapatid, pansin mo ngayon ng pinakamaraming tumatakbo ngayon yung mga ano, mga kulong-kulong na lang at single motor dahil yung na medyo mababa yung ano konsumo, maliit lang ang gastos. Yung mga ayaw noon sumakay sa kulong-kulong dahil sabi nila matagtag daw, masakit sa katawan. Tingnan niyo mga kapatid, nangyayari na yun. Kahit ayaw nila na sumakay doon, ay pilit. Pinagtitiyagaan dahil yun nga, yung gastos ngayon ang iniiwasan, hindi na yung sasakyan na pangit sakayan ang iiwasan ngayon mga kapatid. Ang iniiwasan ngayon yung gastos na ginagamit sa mga sasakyan. Di baling ano na, matagtag na sa katawan. Importante matipid. Diba mga kapatid, yan yung mga masyado kasing mga katulad nating tao, masyadong mabisyo mga kapatid. Kulong-kulong halos sumigaw sila pag nakita ng kulong-kulong na sasakyan. Sabi nila, ayoko sumakay dyan, pakpakawan kanila Pero ngayon mga kapatid, tingnan mo, napakaraming laman ng kalsada ngayon, kulong-kulong, tricycle. Diba? Para sa akin mga kapatid, ano man yung masakyan, kung ano yung nandyan na pwedeng sakyan, okay lang. Importante makarating tayo ng matiwasay sa ating pupuntahan at dapat na nating pagpasalamatan yun mga kapatid. Hindi na tayo dapat sanang mamili, maging maluho sa buhay. Basta yung mahalaga manatili lang tayong sabi sa English healthy, diba? Healthy ang kailangan sa buhay mga kapatid, hindi yung kung ano-anong luho sa buhay. Dahil pag healthy ka kasi yung katawan mo, lahat ng mga dapat gawin magagawa mo mga kapatid. Pag-aralan na sana natin ang mga tao, matanggalin yung kaluhan sa katawan na yan. May sasakyan tayo, kahit maliit lang, kahit sinasabi nilang rugak-rugak sa Ilocano,
Basta tumatakbo at nakakondisyon, pagtiyagaan na. Anuhin mo yung mga magaganda at sasakyan yan. Masyadong magastos, mga kapatid. Pag-aralan na natin ngayon ang kan. Magpit ng sinturon. Yung kasabihan ng mga matatanda. Pag maikli daw ang kumot, pag-aralan daw na mamaluktot para magkasya. Diba mga kapatid? Ganun ang sitwasyon natin sa buhay ngayon. Iwasan, tanggalin yung mga masyadong luho sa katawan, kapatid. Mag-aral magtipid. Kaya nga yung ulam natin ngayon, pabalik-balik. Diba? Yun lang mga kapatid.